sun, and rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International through White's Ferry Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo palingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang last Sunday of the month of December 2023 at pinakalas na sermon natin sa taong 2023. Next week po ay buwan na tayo ng Enero, January 7, 2024. Ang ating pong pag-uusapan na pinamagatan ko sa Ingles, Jesus, God, Man, a Mystery. Si Jesus, Diyos at tao, isa pong hiwaga o misteryo. At ang ating pong teksto ay sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Babasahin po natin yan mamaya pagkatapos ng mga ilang pagbati sa ating mga sponsors, partners, and other activities at mga tumutulong sa ating radio program and at the same time sa ating YouTube channel. Binabati natin ang ating mga listeners dito sa radio sa Baguio, ang ating masugid na tagapakinig dyan sa Rainbow Subdivision, Carlos Garcia, sa Abra, San Juan Abra, kapatid na Miriam Tasis, and the congregation over there sa Anda, Pangasinan, Sister Josephine Cervera, at of course sa mga lahat ng congregations dito sa siyudad ng Baguio. Would like to greet other congregations in other places, sa La Union, sa Pangasinan, Pampanga, Nueva Ecija, and of course all over the Philippines na inabot po ng signal ng ating radio, and of course sa YouTube channel. One of the most faithful listeners and viewers natin, si kapatid na Primo Rivera dyan sa Mindanao. We'd like to acknowledge, of course, our main sponsor, World Radio International, through Brother Robert Abels and Sister Beverly Henry Dobbs, dyan po sa White's Ferry Road Church of Christ in Louisiana, USA. We'd like also to acknowledge our partners in the Christian World Ministry, ang ating pong online Christian magazine, dyan po sa California, based at Golden Gate Congregation, especially headed by Brother Art Jim Laing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and of course Deborah Quinones Marcos. Ang ating pong mga other activities and sponsors and partners, of course meron tayo sa Metro Manila, kapatid na June and Sister Dina Evita Kaugiran sa Pampanga, the Canlas family headed by Brother Rico G. Canlas, and would like to greet also the congregations over there. Marami pong activities sa whole Philippines, and if you'll just see the Facebook, YouTube, and many other avenues of the social media, makikita nyo po yung mga activities ng Churches of Christ all over the Philippines and all over the world. Ngayon, bumako na po tayo sa ating pagbabasa sa ating teksto. Of course, ginabati natin ang ating mga bapang kapatiran, my sister in Cebu, Evelyn Imperado, and then his son, Neil, sa Roa City Capiz, Nards, of course, Nards Tuanyo dyan sa Dao Capiz, Elvin Tuanyo, and sa Iloilo Congregation, andyan yung aking mga relatives sa Roa City Capiz, mga kapatiran sa Jeddah, Jeddah and congregation over there. Now let's go and read our text from the book of 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ganito pong sinasabi ni Apostle Paul, "Great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached to the Gentiles, believed on in the world,
world receive up into glory. 1 Timothy 3:16 using po the King James Version. Ngayon sa Filipino version, ganito po ang sinasaad using of course the Magandang Balita Biblia, pinaka-modern po na translation. Sabi dito ng Apostle Pablo sa 1 Timoteo 3:16, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Siya ay nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. Yan po ang ating magbabasa. 1 Timothy chapter 3, verse 16, English at saka Filipino version. Ngayon, dumako na po tayo sa ating discussion. Let's go first to introduction. As usual, English muna and then of course the Filipino, sapagkat ang ating pong audience ay all over the world, so kailangan din ma-English and at the same time Filipino, which is our national language. Now let's go to our introduction. The biblical truth and doctrine of incarnation is still a mystery to billions of people today. So ang katotohanan at ang doktrina ng tinatawag nating incarnation, ang pagiging laman, ang pagiging tao ng Panginoon Diyos, ay isa pong hiwaga sa bilyon-bilyon katao sa buong mundo sa ngayong kapanahunan. Atheists and skeptics, even professing Christians, still question the fact that God did exist as a man thousands of years ago. So marami po ang hindi naniniwala, tawag sila sa English ay atheists and skeptics, and even professing Christians ay kini-question nila ang katotohanan na ang Panginoon Diyos ay nabuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo bilang tao at marami ng libong taon ang nakararaan. So yun po ay isang bagay na marami pong ayaw tanggapin ang katotohanan na yan. So ang question po natin, did God really exist as human being and live on earth for more than 30 years? Ang Diyos ba ay nabuhay bilang tao dito sa mundo at siya ay nanirahan sa ating daigdig ng mahigit sa 30 anyos or 30 years? Ito po ay alaman natin ng katotohanan sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So, apat po na pamamaraan ng discussion natin dito. This lesson will be discussed in the following manner. Number 1, the first point, with God, nothing is impossible. Sa Panginoon Diyos, wala pong imposible. Kahit anong bagay, kaya nang gawin ng Panginoon. Number 2, God becoming man, the reason. Ang Diyos ay naging tao. Ano po ang dahilan? Number 3, iba-ibang klase pong mga taong hindi naniniwala sa English, tawag sa kanila atheists, agnostics, gnostics, and skeptics, and their beliefs. Ano po ang mga paniniwala? Briefly, pag-aaralan po natin mamaya yan kasi since limited ang ating oras dito sa YouTube and at the same time dito sa radio station, hindi po natin ma-discuss. Pero nakalagay po ang outline. Kung gusto nyo ng outline, just give me your email address and I will send you the outline of this particular message para kompleto po ang inyong information. Now, let's go to our discussion. And of course, the fourth part of our lesson is the idea of the triune God. 3-in-1 God. A mystery. Tatlong personalidad na iisang Diyos, subalit makikita o makikilala sa tatlong personalidad, at ito po ay isang hiwaga sa napakaraming tao. Now, let's go to our discussion. Number 1, first point, with God, nothing is impossible. Naniniwala pa tayo dyan. Maraming tao hindi naniniwala dyan. Well, Jesus Christ Himself said, with God, nothing is impossible. But mortal man cannot accept and understand it. So yung ordinaryo na tao, ayaw nilang tanggapin ito at hindi nila naintindihan. In fact, sa book of Genesis chapter 1 verse 1, sinasabi doon, God, His existence is assumed. And Genesis 1:1 said, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, nilalang ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay dito sa buong
sandaigdigan. Tinatawag natin universe from nothing. A fact questioned by scientists. So mga scientifico, hindi sila naniniwala na pwedeng from nothing or from nothing to something or something to nothing. Hindi nila matanggap na dati wala sa mundo, tapos nagkaroon ng tinatawag nating buong kalawakan, buong sandaigdigan. And kini-question nila, saan ba talaga nanggaling ang Panginoon Diyos? Okay, of course, that will be another subject matter. But in Genesis chapter 1, verse 1, hindi po pinatutunayan ng writer na si Moses the existence of God. Kung hindi, he assumed it by saying, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa simula ay nilalang ng Diyos ang langit at lupa, pero hindi niya sinabi kung kailan nagsimula ang Panginoon, kundi ang simula ng sandaigdigan, the beginning of the heavens of the earth. God said, let us make man, or rather, let there be light, Genesis 1:1 later on. Alright? With them, an effect always needs a cause. And God is His, where did He come from? So sinabi natin kanina yan. Ang mga scientists hindi naniniwala na biglang nagkaroon ng kalawakan, ng tinatawag na buong sandaigdigan. And in fact, they still question, saan ang galing ang Panginoon? So finite minds cannot accept and understand this particular fact. So yung ordinaryong tao, ang ating pong limitado na pag-isip, hindi natin matanggap at hindi natin maintindihan. Mula pa sa simula hanggang ngayon, marami pa rin ang nag-question, nagtatanong, saan ba talaga nanggaling ang Panginoong Diyos na yan? Hindi nila masagot. At kung hindi nila masagot, hindi nila pinaniniwalaan. But we cannot change the fact that with God, there is nothing impossible indeed. Yan po ang nakasulat sa Matthew chapter 19:26. Ulitin ko po, hindi natin mababago ang katotohanan na sa Panginoon Diyos walang imposible. Ayon po sa nakasulat sa Matthew chapter 19 verse 26. Now let's go to this second subject. God becoming man, the reason. Bakit naging tao ang Diyos? What is the reason for the incarnation? The word incarnation comes from the word incarnate, to become flesh, to become human, maging tao, or pagiging laman. Ano po ang dahilan ng incarnation? Ang pagiging Diyos ng tao. Well, the Apostle Paul wrote that God was manifested in the flesh. Yun po ang ibig sabihin ng incarnation. Inkarnasyon. Ang pagiging laman, ang pagiging tao ng Diyos. But why must that happen? Bakit kinakailangan na maging tao ang Diyos? Ano po ang dahilan? Of course, we're all familiar with the passage in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ang Diyos naging tao. At ang ginawa niyang bumaba sa lupa ay ang kanyang tinatawag nilang the only Son, the begotten Son, si Kristo, si Yesu Kristo. Siya naging tao, naging bata, naging sanggol, and then sa lumaki, ang purpose po niyan ay paniwalaan siya ng mga tao at ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Bakit kinakailangan yun na mangyari? Because man is a sinner and only God can save him from his sins. Ang tao po nagkasala mula sa Garden of Eden sa pamamagitan ni Satanas na naganyong ahas. Nagkasala ang tao at lahat ng ipinapanganak ay nagkakasala rin. Hindi po namamana ang kasalanan sapagkat mayroon tayong freedom of choice. So dahil nagkaroon ng kasalanan si Adam at si Eva, lahat ng pinapanganak ay mayroong capacity or tendency to commit sin. Mayroon pa rin freedom of choice, pero ang tao, sa pamamagitan ni Adan at sa kanila, pinili nila po ang hindi maganda. Pinili nila na maging disobedient, hindi masunurin sa Diyos. Kaya sinasabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala at nawala ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano po ang bayad sa kasalanan na yan? Romans 6:23, sabi ni Apostle Paul, for the wages of sin is death. Ang bayad sa kasalanan ay
kamatayan, at hindi po lamang pisikal na kamatayan, kung hindi spiritual, sapagkat sinabi ng Diyos kay Adam at iba, sa araw na kakainin nyo ang ipinagbabawal kong bunga, mamamatay kayo. Hindi naman namatay agad si Adan at saka si Eva. In fact, Adan lived to be 930 years. So yung death doon, hindi lang physical, kung hindi immediately spiritual death. Ayon sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, our sin separates us from God. And death is separation according to the book of James. So in other words, pag nakakasala tayo, we die spiritually. We are separated from God spiritually. Yun pong ibig sabihin nun. Therefore, God needs a sinless human being, sapagkat ang nililigtas ng Diyos ay tao. Sa primero, ginawa niya ang mga hayop, parang substitute. Ay, lalagay natin yung kamay doon sa Old Testament. Pagkatapos i-confess mo mga kasalanan, papatay nila yung harap at ang dugo ng hayop. Yun ang parang temporaryo na makapagligis sa kasalanan. But God, of course, was not satisfied with that. So anong ginawa niya? Nagplano siya for how many years? Thousands of years. Bago dumating si Kristo, God had to send a sinless human being. And of course, walang taong walang kasalanan, kundi God Himself saved humanity by becoming a human being. And of course, that is our Christ. At sinasabi sa Biblia, Hebrews chapter 10 verse 10, Christ became the perfect sacrifice once and for all. Minsan lamang at sa lahat ng kapanahonan. Hindi na kailangan ng continuous sacrifice of animals katulad ng ginagawa sa Old Testament. So God Himself, brothers and sisters, gave the solution by letting His Son come into this world as a human being. Ayon po sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi doon, for unto you will be born a child, and He will be called Wonderful Counselor, Prince of God. Yun po si Kristo. Yun po yung hula o prophecy ni Isaiah chapter 9 verse 6. So si Kristo, pinanganak na sanggol, at kahit siya ay sanggol pa lang, dumating yung mga wise men, mga pantas, at kahit na sanggol pa si Jesus, the baby Jesus, he was already being worshipped by the wise men. Basahin niyo po yung Matthew chapter 2. And of course, Luke chapter 2, nandun po yung ginawa ng mga wise men. Nang makita nila ng baby Jesus, sanggol na si Jesus, ay sinamba nila. And of course, we know that only God should be worshipped. Pati mga anghel, hindi pwedeng sambahin. Pati ang mga tao, hindi pwedeng sambahin. Of course, we know that from other verses from the Bible. Now, let's go to the third part of our lesson. Atheists, agnostics, gnostics, and skeptics and their beliefs. Mayroon po bigyan ng translation sa Pilipino ito, kaya sinasabi ko lang sa weak English, but I will give you the definition. 1, 2, 3, 4. Apat po na klase ng tao, at ang number 1 dyan ay ang mga atheists or ateista. Ano po yung mga atheists? Atheists are people who do not believe in God and deny His existence. So yung mga ateista, hindi po sila naniniwala sa Panginoon, at hindi rin sila naniniwala na may Diyos. In other words, nothing extraordinary or nothing spiritual in this world. Physical daw lahat. Well, of course, the book of Psalms, chapter 14, verse 1, sabi ni David, the writer of the book of Psalms, mostly ang mga awit, sabi niya sa Ingles, the fool has said in his heart, there is no God. Sinasabi ng mangmang, wala raw Diyos. So, ang mga nagsasabi na walang Diyos, so kasama na doon yung mga atheista na yan, sila po ay sinasabi ng Biblia, Psalms chapter 14, verse 1. Sila ay mga mangmang. Alright, so yun po yung ating statement doon sa based on the book of Psalms 14, verse 1. Okay? Ang mga ateista po ay siyempre, dahil nila nanala na may Diyos, hindi rin sila takot na may punishment or condemnation. So, hindi sila natatakot na magkakaroon ng kaparusahan at hindi sila mapaparusahan. So, yun po yung parang safety net nila. Alright, and the famous atheist na mababanggit po natin, and one of them is of course Karl Marx. Si Karl Marx po, nabuhay mga 1818 to 1883. Siya yung founder ng communism, komunista. So, siya po ay atheist. Hindi naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala that God exists. And of course, another one, medyo mahirap pa i-pronounce yung pangalan niya, Friedrich Nietzsche.
1844-1900, he was a German philosopher and author of the book The Antichrist or The Antichrist. So sumulat po itong si Friedrich Nietzsche ng isang aklat. Sa pong Aleman or German, ang pangalan ng sinulat ng libro ay The Antichrist or The Antichrist. And the most, of course, very famous pa rin sa history, si Vladimir Lenin, 1870-1924. Siya po ang founder ng Soviet Union or the USSR, Union Socialist Soviet Republic noon. Pero of course, noong panahon na yun, tawag sa kanila the Soviet Union. Mga union ng mga Soviet, mga Russians. Isa po siyang atheista. Okay, number 2, the agnostics. Sino po yung mga agnostics? Agnostics are people who believe that nothing can be known of the existence or nature of God. So iba naman po ito mga agnostic. Ang paniniwala nila, wala raw pwedeng malaman tungkol sa existensiya o kalikasan ng Diyos. So, in other words, they say ignorance. Wala kang alam, di mo malalaman kahit ano pang gawin mo. So yun po yung mga agnostics. And of course, according to the socialist or rather sociologist, dalawa pong sociologist ito, ang pangalan nila si Ariela Kaysar and si Joem Navarro Nevera. Sabi nila, there are about 500 million atheists and agnostics worldwide. Akalain nyo yan? 500 million na mga atheista at mga agnostics. And sabi pa nila, 7% of the world's population are either agnostics or atheists. And China alone, according to their statistics, is accounting for 200 million people. 200 million katao ang hindi naniniwala sa Panginoon at sila ay considered atheists or agnostics. And pinaka-famous po sa mga agnostic, marami po sila pero babanggitin ko lang isa. The most famous of the agnostic was Charles Robert Darwin na nabuhay ng 1809-1882. He was an English naturalist, geologist, and biologist, and he was the so-called first man na nagturo about evolution. Siya po yung agnostic. Ano po yung evolution? Well, evolution is the teaching that man became from the simplest form of matter. Nag-evolve daw yung tao, develop, hanggang naging tao. At sila rin yung nagtuturo ng tao nang galing sa mga matching. Tayo raw, ang ating mga kamag-anak, ay mga matching. Pangatlo, now is the so-called Gnostics. Ano po yung Gnostics? Gnostics are people who emphasize spiritual and mystical knowledge from the Greek word gnosis. So ito pong mga Gnostics, ang ibig sabihin, marunong daw sila. They are learned, they are intellectual. Ito yung mga taong sinasabi nila that there is a spiritual and mystical knowledge about God. Mayroon daw misteryoso. Mystical. May spiritual at mystical. Misteryoso na kaalaman tungkol sa Panginoon Diyos. In other words, if you are an ordinary person, hindi mo malalaman ito. So they are the so-called Gnostics. May special knowledge sila. Alright? And one of the most famous of the Gnostics during about the second century rather, was Irenaeus. Gnosticism was derived from the Greek word gnostikos, means knowledge or intellectual, the learned. Pinakamatalino daw na matatao sa mundo. And one of them, of course, about 2nd century, 185 Anno Domini, was Irenaeus. And of course, Gnostics are focused on the eradication of ignorance. Gusto nilang ang tao raw maging edukado. Hindi sila concerned na mawala ang kasalanan. Ang main concern ng mga Gnostics ay maging matalino ang tao. Hindi po yung mawala ang kasalanan sa mundo. And one of the most famous writers, rather, ito po siyang Russian woman, sumulat po siya ng libro. At siya po yung founder ng sinasabi nilang Theosophy. Ang pangalan po niya, Madame Blavatsky. The full name, Helena Petrovna Blavatsky, was the co-founder of the Theosophical Society who wrote extensively on Gnostic ideas. Ito yung
May libro po ako sa bahay nito sinulat ni Madame Blavatsky. The full name, Elena Petrovna Blavatsky, founder po of the so-called Theosophical. Theo means God, and Sophical means knowledge or philosophy about God. So ito pong si Madame Blavatsky. Number 4, sa ating classification ng taong mga may problema sa paniniwala sa Panginoon. Ito po yung mga skeptics. Skeptics sometimes are called doubters. These are the people who question or doubt accepted opinions. Ito yung mga taong, pag may sinabi ka, may katotohanan sa mundo, especially about God, they always question that. Tatanong na parang hindi ako makapaniwala dyan. Hindi ako naniniwala. There are always people who will say, I don't believe that. Hindi ako naniniwala dyan. So tawag sa kanila po mga skeptics. And sometimes they're also called doubters. One of the apostles of Christ, si Thomas, ang pangalan niyo pa si Tomas, isa sa mga apostoles ni Kristo, pagkatapos na mabuhay na muli si Jesus, wala sa primerong pagpapakita ng Panginoon sa mga apostoles, 10 apostoles po, 5 namatay na si Judas, di ba? So there were about 10 apostles, kulang si Tomas, wala siya. So sabi niya, I will not believe that Jesus Christ was resurrected from the dead unless I can see His wounds, I can put my fingers on His wounds. Next week, nagpakita ang Panginoong Jesus. Sabi niya, Panginoon, Tomas, halika. Ilagay mo yung mga daliri mo dito sa butas ng aking mga sugat. At nang maniwala na si Tomas, sabi niya, my Lord and my God. Panginoon ko ang Diyos ko. At meron mga grupo na nagsasabi, hindi raw Panginoon at Diyos ang tawag ni Tomas kay Panginoong Jesus. Kung hindi, nagulat lang daw si Tomas. Kaya nagsabi siya, Panginoon at Diyos ko. So pag nagugulat daw ang tao, nakakapagsalita ng Panginoon at Diyos ko. Hindi naman yata lahat. Anyway, yun po ang palusot nila sa kanilang hindi paniniwala na si Jesucristo na dating Panginoon Diyos, bumaba galing sa langit, naging tao. So the Jewish people in general, mga Hudyo, are actually skeptics. Ano sila? Yung mga taong hindi naniniwala. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin po ang paniwala ng mga Hudyo. Hindi po sila naniniwala na si Jesus ang Mesiyas, the Anointed One, siya po ang Kristo na hinihintay nila na maghatid sa kanila sa spiritual na kapayapaan, as spiritual na pagkapanalo, because the Jewish people were expecting a physical Messiah, physical king who would lead them to drive out the Romans from their territory in Palestine. Pero hindi po physical ang pagka-king, pagkahari ng ating Panginoong Jesucristo. Alright, tuloy po natin sa ating pag-aaral. Ang one of the most famous skeptics during the so-called early periods, ito pong si Socrates. Socrates was one of the most prominent and first religious skeptics. So, panahon po ito ng mga Greek Empire. Sikat po itong si Socrates, one of the philosophers, but he was also called, he was also a skeptic, doubter. Palagi po siyang nagdududa, nag-aalinlangan sa mga bagay na pinagdidiskusyonan nila tungkol sa pagka-Diyos. Okay, now let's go to the last part of our lesson this morning, brothers and sisters. Sana ninyo pabor kayo. Pag-aralan po natin yung last part, the triune God. Why a mystery? Ang Diyos na iisa, pero may tatlo pong personalidad. Ang tawag nila yun sa English, Trinity. O of course, sa Espanyol, La Trinidad. The Trinity. Or sometimes it's called the triune God. Bakit isang misteryo? Bakit isang hiwaga? Well, the word mystery comes from the Greek word mysterion, which means secret rite or secret doctrine. And of course, secreto, anything that is hiwaga or secret, mahirap pong maintindihan. Something difficult to understand, to explain, and to accept. So, dahil mahirap daw maunawaan, mahirap ipaliwanag, mahirap tanggapin. So, yung iba, nananatiling sikreto. And so, they could not believe it and they could not accept it. For example, ano po yung mga bagay na mahirap tanggapin? The origin of the universe. Saan ba nanggaling ang buong sandaigdigan, kalawakan?
yung kung paano gumagawa at gumaganap, nagtatrabaho ang ating human brain, ang ating pag-iisip, ang ating utak. Hindi mo paiwanag ng mga scientifico yan. In fact, the most complicated computer, of course, was made by the human brain. Pati na yung mga paglalaki ng mga tanim, mga ginakain nating crops, kung ano-anong ginakain natin galing sa bukid, yun po ay komplikado. So maraming tao hindi naiintindihan yan. So they would call that a mystery, and some people will not believe that. So, the triune God is a mystery of faith. Sabi ni Apostol Pablo doon sa ating text sa 1 Timothy 3:16, the triune God, iisang Diyos, pero may tatlong personalidad, isa pong misteryo ng ating paniniwala, pananampalataya, hidden in God which can never be known unless they are revealed. Kung hindi ito sinabi ng Panginoong Jesucristo nang siya ay dumating dito sa ating mundo, hindi po maintindihan ng mga tao. Sa Old Testament, ang alam lang ng mga Hudyo, God, hindi pa nga nila alam yung God. Even Moses nagtanong, what is your name? And God said, and of course, pag sa English version na, I am that I am. Ako nga ay si ako nga. Ang po na ginamit doon sa Hebrew is the tetragrammaton na sinasabi nilang YHWH. Wala pong vowel sound sa ang Hebrew language. So naging Yahweh, Yahweh, Yahuwah. And then sabi nila, ang Jehovah daw, yun daw ang tunay na pangalan ng Panginoon. Hindi po. Because the word Jehovah comes from the word Yahweh or YHWH means I am. I am means ako nga. Nang ibig pong sabihin, the eternal God. Ang Diyos na walang hanggan. Okay, walang hanggan. Nang ibig sabihin, no beginning, no ending. God has left traces of His Trinitarian being in the creation and revelation in the Bible. So pag-aaral naman yung Biblia, pati na rin yung ating kalawakan, ang ating buong sandaigdigan, makikita mo na nandun yung may Panginoon Diyos. Pero sinasabi ng Biblia, the triune God means there is only one God who eternally exists as three distinct persons. Isang Diyos na nabuhay walang hanggan, walang simula, walang katapusan, at ito po ay may tatlong pagkakakilala natin. Hindi po yun yung tunay na pangalan. The other one is called the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Paano natin alam yan? Well, Jesus Christ Himself, ang ating Panginoon, ay nagsabi, nung sinabi niya sa Matthew chapter 28 verse 19, humayo kayo at pakaral niyo ang Ebanghelyo na binabautismuhan ang mga alagad sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Posible po na yung tatlo maging isa. Even John, the great apostle John wrote in 1 John chapter 5 verse 7 to 8. Well, he said, there are three that testify. May tatlo raw na testigo, the Spirit, the water, and the blood. And these three are one. 1 John chapter 5 verse 7 to 8. Hindi po sinasabi yung Father, Son, Holy Spirit, pero sinasabi niya na pwedeng maging isa ang tatlo. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. This Holy Spirit refers to the Holy Spirit. Water probably could refer to the baptism, and the blood refers to Christ's sacrifice on the cross. And these three are one. 1 John chapter 5 verse 7 to 8. And even the Apostle Paul wrote in Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. Sabi ni Apostle Paul in English, there is one body, one Spirit, one hope, there is one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father of all, over all, through all, and within all. So nandun po yung tatlong personalidad. Nandun yung Holy Spirit, one Spirit, sabi ni Apostle Paul, one Lord, one God and Father of all. May isang Espiritu, may isang Panginoon, at mayroong isang Diyos na Ama ng lahat, na nasa lahat. So yun po yung final na pag-aaral natin. Now let's go to our conclusion. Kung wala mo kayong mga tanungan, of course you can ask questions through the YouTube. Pwede po may comment section doon, or pwede naman may question kayo. Or if not, pwede nyong i-request yung whole outline nito, and I will send it to you sa inyong email. Now let's go to our conclusion. Man created in the image of God still question his creator until now. So tayo po nilalang
sa larawan ng Diyos ayon sa Genesis 1:26. Subalit, hanggang ngayon, kuni-question pa rin ng tao ang kanyang tagapaglalang. Wala na pong katapusan yan. Well, according to the book of Romans, chapter 1, verse 25, sabi ni Apostle Paul, man has exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator. So sabi ni Apostol Pablo, pinalitan ng tao ang katotohanan at mas tinatanggap niya ang kasinungalingan. Ano yun? Ngayon, ang sinasamba ng tao, sa halip na yung tagapaglikha, tagapaglalang, ang sinasamba ng tao yung mga nilikha. Ano ibig sabihin ng likha? Well, may mga rebulto, ginagawa nilang parang Diyos, ginagawa nilang santo, yun po ang sinasamba. Mayroon namang iba, hayop, sinasamba. Mayroong iba, kalikasan, ang haring araw, ang ilog, at iba pang mga parte ng kalikasan ay sinasamba ng tao. So they have exchanged and worship the creatures or the creation rather than the Creator. Tama yung sabi ni Apostle Pablo dito sa Romans chapter 1 verse 25. In fact, from the beginning, God, or rather, from the beginning wanted to be like God. Ang tao, mula sa simula, ay gusto niyang makatulad ng Diyos. Genesis 3 verse 5, ano sabi ni Satanas kay Eva? Pag kinain mo yung bunga na ito, you will be like God. Pag kinain mo yung bunga nito, you will be like God. When you will eat of this fruit, your eyes will be open and you will be like God. So ang tao ganoon. So sa ating po magtatapos, as man has seen and come short of the glory of God, Romans 2:23, he has to do the following. Sapagkat ang tao po ay nagkasala, nawala ng kaluwalhatian ng Diyos ayon sa Roma 3:23. Ano po ang gagawin niya para siya ay maligtas? Ito po especially sa mga wala pa kay Kristo. Kinakailangan sumampalataya kay Jesus, mabautismo para maligtas ayon sa sinabi niya sa Marcos 16:16. Number 2, dapat ka rin magsisi, mabautismuhan sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38, Acts 2:38. And number 3, kung ikaw po ay kumbinsido na, gusto mo nang tanggapin si Kristo, sabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto 6:2, now is the acceptable time, today is the day of salvation. Jesus Christ invites everyone to come to Him for spiritual rest. Matthew 11:28-30. Sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, my burden is light. Manalangin po tayo mga kapatid sa ating pagtatapos sa ating leksyon. Ama po namin banal, maraming po salamat sa inyong revelation, tulong sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ni Kristo. Nawa na ng mga tagapakinig, mga viewers ang ating leksyon, at sa mga taong nagdududa, nag-aalala hanggang ngayon, bigyan niyo po sila ng kaliwanagan sa kanilang pag-iisip sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at matanggap namin ang katotohanan na yung anak na si Jesus ay naging tao upang kami iligtas sa aming mga kasalanan. Pagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan, at pinapatawad din namin ang mga nagkulang at nagkasala sa amin. Ito po ang aming dalangin sa mahal na pangalan ni anak si Jesus Kristo. Amen. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God has made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, Lord, and magnify His name. Hallelujah,
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.